is your number one SM radio station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa hirap ng buhay. Isang construction worker si Papa, samantalang sa bahay lang si Mama na nag-aalaga sa amin. 7 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Naalala ko yung isang beses na humingi ako ng baon kay Mama. Wala siyang maibigay sa akin. Wala pa daw sinasahod si Papa kaya tiis-tiis daw muna. Wala naman akong choice dahil kailangan ko pa rin pumasok. Ganon ang madalas na eksena sa bahay. Lagi kaming kinakapos. Isang kahig, isang tuka. Kung makapagpadala man si Papa ng pera kay Mama, kulang pa yon pambayad sa mga utang namin sa tindahan. Kaya tuwing break time namin, sa school, nagtitiis na lang ako ng gutom. Kapag niyaya ako ng mga kaklase ko na bumili sa kantin, umiiwas na ako at sinasabi ko na lang na busog na ako. Minsan tumatambay lang ako sa CR buong recess para hindi nila mapansin na wala akong baon. Pero kahit ganun ang buhay, kahit kailan ay hindi ako nagreklamo. Pilit kong iniintindi ang kalagayan namin. Kahit kailan ay hindi ko sinisi ang mga magulang ko kung bakit kami naghihirap. Awang-awa nga ako sa kanila kasi kahit kabos kami sa pera, iginagapang pa rin nila ang pag-aaral namin. Tandang-tanda ko pa yung mga panahon na kapag kasabay namin si Mama sa mesa, pinauuna niya lagi kaming kumain. Sinasabi rin niya na busog pa siya at maghahati-hati na lang kaming magkakapatid sa nakahain. Ang paborito naming ulamin, isang pakete ng instant noodles. Pinupuno ni Mama ng sabaw ang buong kaldero. Yung halos hindi mo na malasahan yung noodles, pero sige, kain pa rin kami. Nang lumaki-laki na ako, saka ko lang naintindihan na sobra-sobra pala ang pagmamahal ni Mama sa amin. Kinakaya niyang magtiis ng gutom at nakokontento na kapag nakikita niya kaming busog. Kaya naman sa tuwing kumakain kami, hindi ko na siya kinakalimutang ipagtabi. Ma, tinirhan kita ng noodles ha, kumain ka na. Huwag kang magpapagutom. Simula noon ay pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko gugutumin si Mama kapag ako ay may trabaho na. Kahit madalas na walang baon, nagpursigi pa rin ako sa aking pag-aaral. Naging consistent honor student ako nung elementary. Nung mag-high school naman, madalas akong inilalaban ng mga teacher ko sa inter-school competition sa mathematics. Alam ko na wala kaming budget para sa kolehiyo ko. Kaya nang makatapos ako ng high school, nag-apply agad ako ng scholarship. Salamat naman sa Diyos at nakakuha ako ng full scholarship at nakapagpatuloy ng pag-aaral. Para hindi ko problemahin ang pambaon, namamasukan ako bilang tindera tuwing bakasyon. Kumikita ako ng 100 piso kada araw. Malaking bagay na para pantustos sa mga gastusin ko sa eskwela. Bukod dito, nakaalalay din sa akin ang kuya ko na nung mga panahon na yon ay nagtatrabaho na.
Dahil sa mga tumutulong sa akin, hindi ko inaalis ang sigla ko sa pag-aaral. Lagi kong sinasabi na hindi ako susuko hanggat hindi ko nabibigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. At inayunan nga ng tadhana ang aking mga mithiin. Matapos ang ilang taong pagtsatsaga, ay nakatapos rin ako ng kolehiyo. Ngayon ay isa na po akong civil engineer. Nagtatrabaho sa isang private company. Ang isa kong kapatid na pinag-aaral ko ng marine transportation ay graduating na rin sa taong ito. At gaya ng ipinangako ko noon, hindi na nakakaranas ng gutom si Mama. Sinusubukan kong suklian ang pag-aarugang ibinigay nila sa amin. Hindi ko sila hinahayaang mahirapan ngayon na kami naman ang mag-aalaga sa kanila. Kumakain pa rin naman kami ng noodles ngayon. Pero isa na lamang po itong paalala sa pinanggalingan naming hirap noon at sa laki ng inunlad ng buhay namin ngayon. Ako po si Edith, isang tambalanista, at ito po ang aking kwento. Wow! Very inspiring. Nakakatuwa naman. Alam nyo, pag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng mga kwento, di ba? Success stories. Doon mo iisipin na hindi ka na talaga dapat magdahilan kasi lahat ng bagay pwedeng gawa ng paraan. Tama. Di ba? Nakakainis pakinggan yung mga tao na nagreklamo sa buhay, 'di ba? Puro reklamo na lamang sa buhay tapos puro dahilan. Pero itong tao na 'to, 'di ba? Matindi rin yung pinaghirapan niya eh. Matindi yung pinagdaan niya niyang hirap sa buhay. Pero wag ka, nalagpasan niya ang lahat ng 'yun. Because successful people do not quit. Yes. Maaaring meron silang nagagawang mga mistakes because mistakes are part of life. But they do not quit. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila na-achieve yung kanilang goal. At ito yung eksena ni Edith, 'di ba? Na hindi siya tumigil hanggat hindi niya na-achieve yung goal na mapakain niya ng masarap yung nanay niya, na maging mas yung buhay nila mas matiwasay or mas maging maunlad or maganda, 'di ba? Nakaka-inspire. Tsaka gustong-gusto ko yung sinabi ni Edith, partner, dito sa kwento, na ang sinabi niya is dahil may mga umaalalay sa akin sa pag-aaral, hindi ko inalis yung sigla ko sa pag-aaral. Tama. Diba? Kasi totoo yun eh. Alam mo, kabisyo, alam mo, girl, ikaw, arte-arte mo, puro ka artehan dyan sa sa school mo. Puro ka pulbos, diba? pulbos ng pulbos. Bukbukin mo yung mukha mo. Mas may pulbos ka pa kaysa ballpen dyan sa bagelya mo, di ba? Hindi mo alam yung yung paghihirap ng magulang mo, maitawid lang yung pang tuition. At ang tuitionan ngayon, kabisyo, hindi na po siya basta-basta. Maliit. Talagang yan, pinaghihirapan, dugo, pawis, plema, lahat ng likido sa katawan, ginugugol para meron kang para makakuha ng pera pang tuition. So, lahat ng katas pinipiga. Totoo yan. Magkapera lamang dahil pantusto sa pag-aaral mo. Kung nakikita mo ni nanay mo parang pumapayat, lumiliit yan dyan, baka nagbenta na ng kidney. Matapos ka lang ng college. Tapos anong ginagawa mo? Lumalandi ka lang, di ba? Diba, lipstick ka ng lipstick. Ayun nga eh. Kilay ka ng kilay. Mag-aral ka muna. Di ba? Aral now, landi later. Pero totoo yun eh. Hindi naman nila kailangan ikwento yung struggle that they have to go through para makakuha ng pang tuition eh. Tama. Hindi nila kailangan ikwento sa'yo yun kasi it is their responsibility. But just to let you know, kahit hindi nila ikinikwento, hindi po madali yung ginagawa nila. It would mean time away from you. Alam mo, ito yung nakikita ko eh, yung struggle ng mga working parents, 'di ba? Na parang in as much as they want to spend so much time with you, hindi nila magawa kasi kailangan nilang magtrabaho. Doon pa lang sakripisyo na yun eh. Tama. Yung wala silang oras para sa inyo, yung uuwi sila ng late para sa inyo, yung malulungkot sila kasi hindi
hindi niya nakita yung mga milestones mo sa buhay. Ano yun eh? Napakahirap na matindi siya sa sakripisyo. Tapos lilipstick ka lang. Magkikilay ka lang. Maghapon kang lipstick ng Oo, lipstick. kung makalingkis ka sa jowa mo, akala mo naman yung jowa mo siya na, he is the one, ang payat-payat naman, patpati na, bukbukin pa. Di ba? There are so many sacrifices, hindi lang nila sinasabi, pero matindi po yung sakripisyo na ginagawa nila. Whether they are full-time mommies or full-time na parents or working parents, sobrang tindi ng sakripisyo para sa'yo. At nakakatuwa yung mga anak na, na marunong mag-recognize sa pinaghirapan ng Tama. kanilang mga magulang. Di ba minsan may mga anak na nagbubulag-bulagan ng dinadahilan. Responsibility naman talaga ng mga nanay at tatay natin yan na pag-aralin tayo, pakain tayo, bigyan tayo ng baon. Totoo naman yun. Oh, Totoo responsibility naman yun. nila. But then again, napahalagahan mo ang lahat ng paghihirap ng yun. At saka responsibility mo rin maging mabait. Tama. Huwag ka Kung responsable sila magulang, dapat responsable ka ring anak. Correct. At mabait ka. Naku, kabisyo. Tama. Hindi ko maintindihan ang daming hindi mabait na anak. Lahat ng mga bait na pagsampalin namin Oo. kayo. Mayos kayo. Nagagalit tuloy si Tanghenyo na. Oo. Na high blood tuloy ang lola Tanghenyo natin. Hindi kasi. Uy, hinay lang, baka atakihin ka dyan. Hindi kasi recall saka Chris, minsan nakakainis talaga yung mga millennials, mga kabataan ngayon, yung pag sinasabi ng magulang nila na igagapang yung pag-aaral, parang wala lang sa tinga, pero literal na ginagapang Totoo talaga yun, ng totoo. magulang yan. Di ba Totoo yung yun. magulang mo gumagapang, ikaw nagpapagapang? Ay, easy lang, Chuper. Easy. Ay, nako. Di ba? Totoo yun. Alam nyo, kaligayahan po ng mga magulang, kaligayahan ng bawat magulang na makita ang milestone ng kanilang mga anak, ang tagumpay ng kanilang anak, pero lalong kaligayahan nila na hindi makalimot ang mga anak nila sa kanila. Correct. Ako Diba? para sa akin, kapag ka ang isang bata o isang anak ay lumaki ng mabait, yung sumusunod, yung may respeto, yung may paggalang, ano na yun eh, isang indikasyon that you have done a good job, mom and daddy. Yes. Bonus na lang kung lumaking honor student, Successful. kung sobrang successful, naging sikat, naging mayaman, 'di ba? Achiever. Pero yung lumaki ng mabait, yung may paggalang at pagmamahal sa iyo, alam mo na talaga sa sarili mo na yung may takot sa Diyos, 'di ba? Tama. Alam mo na kagad sa sarili mo that you have done a good job. At maniwala ka, Kabiso, lahat ng mga taong may ginagawang mabuti, siniswerte sa buhay. At lalong-lalo na siniswerte sa buhay ang mga tao na gumagawa ng mabuti towards their parents. Totoo yan. Iba talaga kapag ka Mabait ka sa nanay at tatay mo. Oo, iba talaga, promise. Ang blessings na bumabalik sa iyo bonggang. Alam mo kung minsan ang nakakabwisit sa mga kabataan, yung pinag-aral mo, ginapang mo, pagka-graduate, wala nang pakialam sa'yo. Truth. Isipin na, Nakalimot gusto na. mag-boarding house, gusto Oo, ng... independent. Independent. Truth. Ay, tatsaga tandaan din ninyo na ang bawat mga magulang, isa lamang ang intensyon nila. Igagapang nila yan kasi ayaw nilang maranasan mo yung naranasan nila. Totoo yun. Totoo yan. Again, pahalagahan natin yung paghihirap, yung sakripisyo po na ginagawa ng mga magulang natin, magkaroon lamang tayo na maayos na buhay. Correct Diba? ka. Tsaka madami tayong mga memories ng kahirapan dati, 'di ba? Oo. Yung noodles na Totoo yun. Ang dami totoo gumagawa yun. niyan. Oh, yung maraming sabaw, 'di Lalagyan mo ba? na lang ng asin para magkalasa pa. Totoo yan. Babalik pa ba tayo, partners? Ang ulam natin ay cornic. Oo, Di diba? ba? Ang palaman ng tinapay, piwi. Kasi isipin mo na lang, barbecue flavor yan. Ay, yung iba ga, sa akin naranasan yung Oo. mantika at saka asin lang. Tama. Pwede na. Oo, Pwede diba? na. Grabe yun. Alam mo, Diba? actually, na, kapag ka pinagdaanan mo yung ganyang klaseng hirap, mas ma-appreciate mo yung yung mga other things in life eh. Kasi Yes. alam mo na lahat ng bagay Totoo. pinaghihirapan. So, Wells. yun isa pang magandang inspiration din dito, mga kaibigan, is talagang kailangan na go ka lang ng go sa buhay. Huwag kang rason ng rason, complain ng complain. True. Kasi wala ka talagang mararating pag masyado kang mareklamo sa nangyayari sa buhay mo. Produkto ka ng choices mo. Yes, you are what you think. Oo. So, kung ang choice mo magbulakbol, ano magiging produkto? Alam Diba? na this. Pero kung ang choice mo mag-aral ng mabuti, Diba? mag-isip ng mga magagandang bagay, magkaroon ng goal, magkaroon ng Uy, totoo determinasyon, ano magiging produkto? Di bongga ka din. Di ba? Ika nga, Tama. kasabihan, you are who you are tomorrow begins with what you are today.
Totoo yun. Tama. Kahapon nanood ako ng pelikula Christopher Robin. Maganda? I don't recommend it kasi parang naiinis ako. Hindi ko alam kung hormone na lang ako o nakakabwisit talaga yung boses ni Winnie the Pooh doon. Buong pelikula, iratang-irata ako sa boses ni Winnie the Pooh. Baka buntis lang ako. Pero meron akong nagustuhan na, kaya ako usually nanonood ng mga Disney films o kaya mga ganyang klaseng pelikula. Ba't mas nagawa ng Disney? Maganda. Una for my daughter. Kasi talagang talagang she loves those kinds of films. And pangalawa, kasi ang dami nalang quotable quotes. Yes. And yesterday when I watched, ayun nga, okay naman po siya. Pero Nainis ka kay Winnie the Pooh? Yung boses niya nakakabuisit. Tsaka kasi hindi kasi siya cartoons. Kung napanood yung trailer. Animated siya pero hindi siya... Oo, hindi siya cartoons. Tama ba? Oo. So, para sila maduduming stuffed toy. So, para sa akin, hindi siya cute. So, anyways, pero nagustuhan ko yung linya, yung isang linya towards the end. Like, kasi kinakatch yung mga quotable quotes sa mga Disney films eh. Ewan ko, Disney ba yun? Oo, Disney yun. So, sabi ni Christopher Robin kay Winnie the Pooh, ayan o, diba, ang dumi niya. Tingnan mo si Winnie the Pooh. Oh, tingnan mo. Pina-flash natin ngayon. Hindi siya nilabhan. Hindi siya cute. Oo, yan yung mga itsura ng mga dating magandang stuff toy tapos nung nilabhan hindi na maganda. Kasi wala tayong pang dry clean. Di ba? Tapos nilalaban na ng magulang natin gamit detergent. Ganun yung itsura ni Winnie the Pooh. Diyan sa pelikulang Christopher Robin. Anyway, di ba? Tingnan mo. O, di ba mukhang madumi? Hindi siya mukhang cute. So, sabi ni Winnie the Pooh, grabe naman Inaano ka ba, Nicole? Mabango naman ako, mukha lang ako marumi. So, sabi ni Christopher Robin, what is your favorite day? Tinanong ni Christopher Robin kay Winnie the Pooh, what is your favorite day? Ang sabi ni the Pooh, today. Because maybe today is all we have. Yes. Kasi iba yung yesterday, tapos na yun eh. Tomorrow is another day. At walang assurance kung meron pang bukas. Diba? And so, yun yung sinabi niya, my favorite day is today. Kasi totoo naman, today is all you have. Correct, so kung today is all you have, kabisyo, why waste diba? it? Why waste it? Correct. Gamitin mo siya para maging masaya. Gamitin mo siya to achieve your goal. Gamitin mo siya para maging determinado. Gamitin mo siya para maging mabait, 'di ba? Because our favorite day should be today. Tama. Diba? So kahit irita ako sa boses ni Winnie the Pooh kahapon. May natutunan ka naman din pala. Meron. Meron pa nga kasabihan yan sa Latin na rectum breastbidi carinbus dara. Ano ba yan? Parang ninenervous ako sa mga... Parang may lalabas sa kaluluwa bigla. Parang biglang nagtawag ng kaluluwa. Pag-ghostman pa naman. Nang ibig sabihin, tanghenyo daw ay... ibig sabihin nun? Nakalimutan ko na kasi matagal na yun. Basta yan tungkol yun sa today. Oh, di ba? Kasi mahalaga po yung today. Correct. Diba? So today, try to achieve your goals. Today, try to be positive. Diba? Yes. And always leave a mark na within the day may nagawa ka, may natulungan ka. Kasi masarap eh. Masarap sa pakiramdam. Rewarding yung gano'n. So keep on fighting, Kabisyo. Ano man po ang pinagdadaanan mo? Ano man ang status ng buhay mo ngayon? Keep on going, keep on fighting. Ano yung sinabi mo kanina? Winners, ano yan? Ano yan? Pag English, medyo limot agad. Wala na, lipas Wala na. Naglaps na. Hanggang lang yung utak? Ano ka ba? Pero totoo yun, di ba? Winners never quit and quitters never win. Successful people do not quit. Yun. Yun yung sabi ko. Successful people do not quit. They make mistakes, but they do not quit. Tama! Good luck sa'yo na merong pinagdadaanan. Tandaan mo, your situation will change. So kung matindi ang paghihirap na dinadaanan mo ngayon, magbabago din yan. And I hope kapag nagbago, doon na papunta sa positive. Yan. Maraming salamat, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. Search lang po, Tambalan! Like, share mga Kabisyo para marami rin ng matuto at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. And you may email us your stories, mga Kabisyo ha. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Station number 1 SM Radio Station. Love